Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, eto po no, nagsabi na po yung kapatid ni Ombudsman Boying Remulla na hindi naman pala nawawala, hindi naman pala na ospital si Boying. Nag-golf lang pala. Kayo naman, no? Masyado nyo namang, pinipake news si Boying Remulla. 5 araw na nawala, nag-golf lang pala. Antindi naman ng golf course na yan. 5 araw na bukas. Boy, bagong taon. Ang tanong, bakit wala naniniwala? Di ba? Okay. Pag-uusapan din po natin, ito pong isa na namang kontrobersyal na sinabi nito pong si Leandro Lebiste na may 2 million na bonus. Yun naman pala, yung 2 million na bonus na yan ay pinatunayan po ng mga congressman, iba-iba lang ang paliwanag. O, di totoo po pala na may 2 million. Iniba nyo lang yung paliwanag. Ayaw nyo lang pong tawagin na, teka, nakikita pala itong mga labahin ko dito. Tatamba ko mo. Doon muna sa wala sa camera. Okay, may 2 million o may binigay daw, ayon kay Redon, may binigay pero hindi naman daw bonus. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Ang sabi po ni BBM, kinakailangan daw ibalik ang tiwala ng mamamayan. No? Paano daw babawiin ang tiwala? Simple lang po yan. Simple lang po yung pagbawi na yan. Magsasuggest po tayo. Kayo po, sama po kayo sa suggestion. Pag-isipan nyo po mamaya, no? Paano po babawiin o paano po mababawi ng pamahalaan ang ay ito pong tiwala ng taong bayan. Matapos po ng negative 15 si BBM, kaya pa bang makabawi sa tiwala ng taong bayan? Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ayan, mamaya na po batian, kasi alam nyo, nasabik na tayo eh. Live po tayo, live. Nakalimutan na. Nakalimutan ko mag-vlog, natulog. Natulog lang po ako eh. Yan. Kaya yung kanina, yung kung kayo po ay nahiwagaan, bakit hindi ako nagbablog maghapon? Nakatulog po tayo maghapon. Okay. Bago po yan, no? Mayroon pong nakakatuwa. Mayroon na naman pong bagong New Year's wish. Itong si Cara David. Asan na ba si Cara David? Nakakatuwa po to si Cara David. Baka magkatotoo eh. Panalangin po natin. Ito po. Cara David, may New Year's wish. Sana this time, yung mga utak at mismong puno ang kunin naman ni San Pedro. Specific na po to, no? Yung mga mastermind na po. Na mastermind na po ang gustong ipakuha ni Cara David. Kaya lang mali po yung wish nyo, Ma'am Cara David. Mukhang hindi naman po si San Pedro ang kumukuha dyan sa... Mukhang hindi po papunta sa kalangitan. Yung mga pinapanalangin ninyo na mawala na sa mundong ibabaw, hindi po sa kalangitan ng punta ng mga yan. No? Dapat
Kay taning po kayo. Kay taning po kayo, Mama Cara David. Magpakuha. Kasi pag kay San Pedro, nako, hindi po kukunin ni San Pedro yan. So, sana may dilang anghel talaga kayo na yung New Year's wish nyo ay mismong puno at utak ang kunin ni taning. Yan. Mabuhay ka, Ma'am Cara David. Sana totoo na meron kang dugong mangkukulam para naman makabawi-bawi kami. Para naman makabawi-bawi kami. Kasi yan na lang po ang panlaban natin, no? Yung pong karma at kulam. Kainggo, thank you very much sa 199 pounds. Maraming salamat sa iyo, Kainggo. Ano ba ang apelyido nito ni Kainggo? Kinakailangan lang natin basahin para naman po. Kainggo Method. Ayun, Kainggo Method. Maraming salamat, Kainggo Method, sa paambon. Ayan. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito pong balitang-balita na to. Ayan po, lumabas na po si DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi po ni John Vic Remulla, hindi po na ospital itong si Boying Remulla. He was playing golf this morning. Yan din po ang sinabi. And we are having breakfast tomorrow. Yan, may breakfast daw po sila bukas na magkapatid. At sinabi rin po yan ng Assistant Ombudsman na may hearty breakfast, no? Meron daw pong kumain daw po sila ng sinigang. Talagang malupitan yan. Almusal sinigang. Antindi mo, boy. Ang asim ng buhay mo. Simula pa lang ng araw, sinigang na agad. Ayan. Ang question po, bakit wala po naniniwala? Alam niyo po, ang problema po ng ating pamahalaan, hindi lang po ng mga Remulla, no? Problema rin po yan ng Malacanang. Wala na pong naniniwala sa mga pronouncement ng Pangulo, ng kanyang mga sekretary, etc. etc. Talaga pong totoo yung survey na may problema tayo sa trust rating. No, mas marami po di hamak. Mas marami pong mamamayang Pilipino ang hindi na po naniniwala sa gobyerno. Ang hirap pong mag-govern. Ang hirap pong pamunuan, no, ng mga mamamayan na wala ng tiwala sa iyo. Ayan. Di po ba? Hindi po tayo ay napakahirap po kasi ang presidente, sa totoo lang, yung mga leaders po natin, mahirap na po maging leader Pero kung wala na pong tiwala sa iyo ang mga mamamayang Pilipino, wala na pong tiwala sa iyo yung pinamumunuan mo, mas mahirap po yun. Doble hirap po yun. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit nawala yung tiwala? Inunti-unti nyo, Mr. President. Inunti-unti ninyo na kada may sasabihin kayo, hindi naman natutupad. Nasanay na po yung tao na magduda. Natatandaan ko po yung dating Pangulo, pag sinabi, live to, Roxanne, pag sinabi po ng dating Pangulo na ipakakain ko sa inyo to, pag sinabi po ng dating Pangulong Duterte na tigilan nyo yan at papakain ko sa inyo yung mga pinaggagawa nyo na yan, tumitigil talaga. Iba po, Mr. President, no? Iba po yung palabra de honor. Basic po sa governance yan. Dapat may palabra de honor ka. Hindi po yung nagdadalawang isip lagi. Ito bang sinasabi ni Mr. President ay totoo o walang katotohanan?
Kasi po ang dami pong instance. Sa totoo lang po, Mr. President. Okay lang po yung pangako nung eleksyon na hindi matupad. 'Di ba? Tawag nga namin doon, nabudol kami. Pero yung halos bawat bitawan ninyong pananalita, halos baliktad yung meaning. Duda na po talaga yung mga tao. Isosoli yung 60 billion, yung pala hindi isosoli. Kukunin din pala sa amin. 20 pesos na bigas. Alam niyo po, Mr. President, umamin lang kayo na hindi natin kaya yung 20 pesos na bigas. Tapos, pinipilit nyo, nagmumukha tuloy tayong, alam nyo yung nakaka-insulto eh. Tapos sasabihin nyo, meron ng 20 pesos na bigas. Hindi po yan yung pagkaunawa namin sa 20 pesos na bigas. Ang pagkaunawa po namin, yung merkado. Yung sa market mismo. Sa palengke mismo, may 20 pesos na bigas. Kasi kung may 20 pesos na bigas sa palengke, hindi po lalayo yung ibang presyo. So kung may 20 pesos na bigas, merong ang ibang presyong mas maganda siguro, 25. Todo na yung 30. Thank you very much muna kay Roxanne Badro. Putol yung pangalan eh. Tignan natin yung totoong pangalan. Roxanne Badron, thank you very much. Roxanne Badron sa $698. Shoutout po sa aking tatay Antonio Bekbek and Nanay Anging. Happy New Year guys. Guys, suis. Hinay-hinay lang mo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Roxanne Badro. Okay. Ganun din po, kung yung amo po hindi na pinaniniwalaan yung pananalita, ganun din po yung mga sekretary, no? Kawawa naman. Kung totoo po nagsasabi ng totoo si John Vic at pinaghinalaan pa rin natin na totoong na ospital, issue po yan. Trust issue po yan. Mabigat po sa pamumuno yung may trust issue. Yung hindi na naniniwala sa iyo. Kasi dalawasin ko eh. Dalawasin ko yung hindi nasusunod. Dalawasin ko yung kasinungalingan. Kaya kada may pronouncement, hindi totoo yan. Mahirap po sa leader yung ganun. Yung hindi totoo lahat ang gustong sabihin. Okay. Ayon naman po kay Kiko Barsaga, the Cabral files all point to one mastermind. President Marcos. Hashtag ikulong si Marcos. Antindi, no? Ang tapang talaga ni Kiko. Kaya huwag ka nang umasa, Kiko, na makakabalik ka pang congressman. Sa sobrang tapang mo. Ha? Sa sobrang tapang mo, Congressman Kiko, baka mahirapan ka nang bumalik na congressman yan. Matuloy-tuloy na. Biruin mo ako gusto mong ipakulong. Roxanne Badron. Thank you very much. Okay. Eto po. Tignan po ninyo ha. In-interview po to si Congressman Puno. Isa po to sa mga deputy speaker. Matataas po ang tungkulin nitong mga to. Sabi po ng reporter, Sir, can you categorically deny na may 2 million Christmas bonus po? Ito po ang sagot ni Congressman Puno. I don't think everybody got 2 million. I don't think anybody got 2 million. And I don't think anybody got higher than 2 million. And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay, anong Christmas requirement? Tanong po ng reporter. Anong Christmas requirements po ito?
Kasi nabigla yung reporter, may termino pala, binigyan kayo ng 2 million. Hindi raw Christmas bonus, Christmas requirement. So, tinanong ng reporter, ano po yung Christmas requirement na sinasabi nyo? Ito po ang sagot. Well, magpa-Christmas party ka sa mga barangay captain mo, may mga activities ka, may consultations, mga ganun. Many things. Siyempre, people are expecting the congressman to show up in their district and help them for whatever it is they need for help. Ang hirap po talaga ipaliwanag, no? Ang importante sa ating mga nakikinig, ang importante, napapatunayan na totoong may bigayan. No? Ayaw lang nilang tawaging Christmas bonus. Ang tawag ni Puno, Christmas requirements. Ito raw po yun, mga pa-Christmas party sa mga barangay. Ikaw naman, Dino, binabasa ko na nga, Congressman Puno, siya nagsabi nito. Hindi nyo ba maintindihan? Fake news pa rin ako. Si Congressman Puno na nga nagsabi. Hindi lang tinatawag na Christmas bonus. Ayaw nilang tawaging Christmas bonus. Christmas requirement ang tawag. Fake news na naman ako. Hirap talaga kausap nito mga bugok. Pag mga loyalista talaga, mahina makaintindi. Ang fake news po, nagbabalita ka ng peke. Di ba? Pag ang binabasa mo yung balita mo at nagbibigay ka, wala pong fake reaction. Reaction lang ako. Pagpasensyahan nyo na po, ganyan talaga pag ang mga hindi masyado makaintindi. Okay, sa madaling salita, kahit i-deny nila na may natanggap silang Christmas bonus, may natanggap pa rin sila. Yun yung point dun di ba? Ano man ang itawag nyo riyan, ang tawag dyan ni Libiste, Christmas bonus. Tawagin nyo man yan, pagbalik-baliktarin nyo man ang tawag dyan, tawagin nyo Christmas requirement, tawagin nyo pang iba. Ito pa, may iba pang paliwanag dyan. Ito naman po, sabi naman po ni Pipito Alvarez, pang sweldo naman. Sabi ni Ronnie Puno, pang party. Si Pipito Alvarez naman, pang sweldo. Iba-iba lang ang paliwanag nyo pero hindi nyo ma-deny na wala kayong tinanggap na 2 million. Paano nyo ma-deny? May pinakita na nga cheque may cheque na nga pinapakita to si Libiste. Ito pa po si Redon. Ano po ang sinabi ni Redon hinggil dito sa 2 million na to? Sabi po ni Redon, talagang meron pattern ng kasinungalingan. Falsities, inaccuracies si Congressman Libiste. At isa na naman po ito sa halimbawa nun. Yan. Mayroon daw pattern ng kasinungalingan. Sinungaling ka raw. Congressman Libiste. Sinungaling ka raw. Pakinggan pa natin si Redon. Una sa lahat, hindi totoong may 2 million Christmas bonus. Ibig sabihin, may mga binagay pong mga kaperahan para sa mga opisina ng kongresista para sa aktibidad, mga programa at gawin na ginagawa ng kongresista. Hindi lang pwedeng tawaging Christmas bonus. Kayo naman, pinagluloko nyo pa kami. No? Hindi yan pera para perahin at gamitin. Dahil ang bonus po ay yung 13-month at 14-month pay na binibigay sa lahat ng kawinan ng gobyerno. Ibig sabihin, 2 million ng budget, 2 million ng ang 13-month at 14-month nyo. Kaya po tinawag na 13-month at 14-month kung ano po yung katumbas na pera na sweldo nyo, yun po yung 13-month. Kung ikaw ay sumusweldo ka ng
50,000. 50,000 ang bonus mo. Yun po ang ibig sabihin ng 13 month. Thank you very much po kay Ma'am Tess. Yeah, si Emily naman pala. Nalito na ako kahapon si Ma'am Tess eh. Thank you very much po kay Ma'am Emily. Ayan, nagbigay po sa atin ng 2,000 yen. Maraming salamat sa pakape, Ma'am Emily. Kala ko si Ma'am Tess ulit eh. Iniiba nyo lang yung tawag eh. Ang tawag nyo naman ngayon ay panggamit, no? May binigay pero di bonus. Ngayon, ibig sabihin kung 2 million ang binigay sa inyo, 2 million ba ang sweldo nyo? Malamang hindi nga bonus yun. Anong tawag nga doon, Redon? Di ba? Masyado mo niliteral eh. Porket sinabing bonus, bonus din yung tawag, Redon, Congressman Redon. Bonus rin po yung tawag sa hindi mo ine-expect na pera. Bonus. Nakatanggap ka na ng 13 month. Nakatanggap ka na ng 14 month. May natanggap ka pang 2 milyon. Bonus yun. Di ba? Yun yung pagkakaintindi ni Libiste. Kasi hindi siya congressman eh. Hindi pa siya congressman noong nakaraan. First timer siya eh. Hindi pa siya marunong magsinungaling. Yun yung ibig sabihin natin. No? Ng bonus. Yung hindi mo inaasahang pera, tumanggap ka ng 2 milyon. Ang katakataka rito ayon kay Libiste, bakit kasabay? Bakit kasabay ng permahan ng budget? Bakit mo isasabay yung pirmahan ng budget sa pagbibigay mo ng 2 milyon? Tignan pa natin ang paliwanag niya. Ito pong 2 milyon na sinasabi niyang Christmas bonus, una, hindi po ito Christmas bonus. Pero may 2 milyon. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. Dahil dati ng Congressman si Redon, alam niya na normal na lang yung bigayan ng 2 milyon. Yan yung sinasabi natin, na sanay na silang tumanggap. Maliit kasi sa kanila yan, kaya binabaliwala nila eh. Yung 2 milyon kasi parang, ano bang issue dito sa 2 milyon? 2 milyon lang to. Ganun yung attitude ng mga congressman. Bakit ginagawa niyang issue to? 2 milyon lang to. Alam niyo kung bakit issue ang kay Libiste? Galing po siya sa private. Wala pong ganyan kalalaking bonus. Pinangangatwiranan mo Redon, lalo kayong nahuhuli. Ano sabi ni Redon? Ayan, no, sabi niya, ito pong 2 million na sinasabi niyang Christmas bonus, una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. Kaya nga siya nabibigla eh. Kayo hindi na kayo nabibigla. Sanay na kayo na binibigyan kayo ng 2 milyon. Walang kaabog-abog. Sino po yung nabibigla? Yung mga hindi sanay. Katulad ni Libiste. Ngayon, lalo na kami. Hindi namin sanay na marinig na binibigyan pala kayo ng 2 bilyon. Walang kaabog-abog. 2 milyon, walang kaabog-abog. Imagine niyo yun. At nagkataon pa na pirmahan ng bonus. Pirmahan ng bonus. Pirmahan ng budget. Di ba? Pag ikaw, bagito kang congressman, teka muna, bakit may bigayan ng 2 milyon dito? Magtatanong ka, bakit may bonus sa pirmahan ng budget? Hindi normal yun sa amin. Sa aming mga hindi magnanakaw, hindi normal yun na binibigyan kayo. Sa aming mga hindi magnanakaw, suhol ang tawag doon. Sa 2 milyon na binigay sa inyo.
Oh. Kung may iba pa kayong paliwanag dyan, kaming mga hindi magnanakaw, suhol ang tawag namin dyan. Kayo, pamparte sa barangay, at kung ano-ano. Puta, pamparte. Ibang klase talaga no? Hindi nila dinidinay. Pag sinabi nilang wala silang tinanggap, bubutatain sila. Ano tong cheque na natanggap ko? Happy New Year, Sir Buds. Ayan po. Thank you very much dito kay Bernadette Loemker na nagbigay sa atin ng $10 na pangkape. Nakakabigla po kasi ngayon lang natin to naririnig. Dati na pala yung may mga ganyan sila, 2 milyon. Hindi na sila nagtataka eh. Wala na sila. Ay, pirmahan na ng pirmahan na ng budget. Alam na nila na may tatanggapin silang milyon. Kaya yung hindi marunong, hindi bagito, nagulat siya. Bakit may 2 milyon na kung tatanggapin? Pinakukuha na yung O tapos, nagkakandabulol sila sa pagpapaliwanag. Simple lang po yan. No? Kung ano yung paliwanag nyo. Ang paliwanag lang ni Redon, dati na to nangyayari. Parang, pag chinik mo ba, bakit kayo halimbawa, ikaw, engineer ka, nakita mo yung foreman, na ninanakaw yung mga kuryente, inuwi sa kanila. Pwede bang sabihin ng foreman, engineer, dati ko na tong ginagawa eh. Yun lang yung kinatwiran eh. Dati na raw yun. Dati na raw silang tumatanggap ng bonus. Ang katwiran niya. Katwiran ba na matinong tao yan? Bagito ka pa kasi kaya hindi mo alam. Nahuhuli kayo lahat sa bibig. Okay, Bongbong Marcos, Pangulong Marcos Jr., nagpahayag na babawiin natin ang tiwala ng taong bayan. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Alam nyo po, yung bagong Pilipinas na sinasabi nyo, pabagsak eh. Pabagsak ang Pilipinas. Walang turistang pumapasok. No? Isa na lang po yung source of income natin eh. Yung mga dati nating niluluwas. Sabi nga, umaangal na po yung ating mga magpuprotas. Halos hindi na po bumibili yung halos wala na po tayong ine-export na mga prutas natin. Kasi yung pangunahin nating bumibili ng mga ine-export natin, ayaw nating makipagbati sa kanila. Ayaw nating makipagkaibigan. Ang masakit pa nito, putya, alam na natin na may tensyon sa Taiwan at China. Nangingialam pa tong mga politiko natin. Huwag nyo nang pakialaman, Kiko Pangilinan, wala ka namang silbing senador. Huwag ka na makialam sa Taiwan at China. Nagalit yung China eh. Yung Chinese spokesperson, pinalagan si Kiko. Ano ba pakialam mo sa China at Taiwan? Hindi mo ba alam yun na one China policy tayo? Hindi nyo ba alam ng mga senador na tayo po ay may one China policy? Isa lang po ang kinikilala nating China. Yan po yung China na People's Republic of China. Yung pinamumunuan ni Xi Jinping. Hindi po kinikilala ng mundo, ng United Nations, ang Taiwan bilang bansa. Sa sipi mo lang. Mukhang okay pa naman ako. Nag-stop na ba ako?
Okay, stop na nga. Buti pinapaalala nyo. Madali lang po yan. Ewan ko ba kung bakit tuwing ganyan yung forma ko, nag-i-stop ako. Wala, ayaw. Teka lang ha, papalitan ko lang yung naka-stop kong muka. Okay, tuloy po tayo. Maraming salamat sa mga nagpapaalala na naka-stop ako. Thank you very much po kay Ma'am Lovelyn Shibukawa na nagbigay po sa atin ng 320 yen. Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. Okay, Mr. President. Ito lang naman po. Wag na natin idamay ang sarili nyo. Alam niyo po, yung tiwala po ng taong bayan sa inyo, madali lang naman pong ibalik eh. Seryosohin niyo po yung sinasabi ninyo na mahiya naman kayo. Halimbawa, di ba? Alam naman namin na hindi nyo naman gagawin na ipakulong yung sarili nyo. Ano ba naman yung ipakulong mo yung pinsan mo? Yun lang, mapakulong mo yung pinsan mo? Nako, lahat na ng tiwala sa'yo. Babalik lahat ng tiwala. Sasabihin namin, nagbago na yata si Mr. President. Hindi mo mapaimbestigahan yung pinsan mo. Lahat na nagtuturo. Tinuturo na yung pinsan mo. Si Gutesa, tinuturo pinsan mo. Si Saldico, tinuturo pinsan mo. Wag na ikaw kasi immune ka naman sa kaso eh. Kahit may magturo sa'yo, wala naman eh. Wala naman silbi yan dahil immune ka sa kaso. Si Diskaya, tinuturo yung pinsan mo. Lahat tinuturo na yung pinsan mo eh. Hindi mo mapaimbestigan. Doon pa lang eh. O ikalawa, wag ka na rin kasi presidente ka eh. Pinagpapalagay na namin na hindi ka yung pamilya mo na lang. Yung asawa mo, yung anak mo, panganay na lang. Wag mo na idamay yung walang kinalaman sa politika. Yung asawa mo na lang tsaka yung panganay mong anak na congressman. Ipa-hair follicle test mo. Para sabihin talaga ng tao, talaga nagbago na si BBM. Yun lang. Kahit na hindi na yung iba, nagtitiwala na, tapos ipaubaya mo na, tutukan mo lang yun, personalidad na yun. Di mo nga kinakailangang ipakulong sila eh. Di ba? Yung sabihan mo lang yung korte na pumarehas eh. At saka importante, kung ayaw mo man, kung hindi mo kaya, kasi yun talaga yung magpapabalik eh, yung may makita kaming makulong. Lalo na kamag-anak incorporated mo. Alam niyo po, dati Southeast Asia, nakikipag-compete tayo na bilang number 1 sa Southeast Asia. Ngayon, wala na po. Alagwa na lahat. Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia. Iwan na po tayo. Puta, pati nga yung Laos yata, talo na tayo ng Laos eh. Nalaos tayo sa Laos. Yung Cabral Files lang na napakatagal ng usapin. Di ko talaga maintindihan bakit sisiraan nyo si Libiste sa Cabral Files. Kung talagang katotohanan po ang gusto nyong lumabas, kayo na maglabas ng Cabral Files. Di ba, Mr. President? Pero kalimutan nyo na yan lahat. Kung di nyo kaya magpakulong ng pinsan,
Hindi nyo kaya magpa-hair follicle test ng mga asawa at anak o maging sarili nyo. Hindi nyo po kaya talaga lahat yan. Manunumbalik po ang tiwala ng tao sa gobyerno pag bumitaw po kayo sa pwesto, Mr. President. Isa pa lang yan. Pucha, siguro nag-resign kayo ngayon, kinabukasan pa lang, taas na kagad yung ano natin. No? Tataas na kagad yung ating stock market. Magbabalikan. Alam niyo po, napakaswerte niyo sana, Mr. President. Alam niyo kung bakit? Hindi na kayo mag-iisip pa ng proyekto sana. Hindi na kayo maggagawa ng relasyon. Yung binild ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan sa China, sa Russia, sa India, sa mga bansang hindi natin dati kinakaibigan. Yung na-build natin na relationship, susundan nyo na lang. Lahat po ng bansa sa Southeast Asia, kapartner po ang China. Tanging Pilipinas lang po. Sabihin nyo ng pro-China ako, kung ano pa man. Wala akong pakialam. Yan ang realidad. Kung si Donald Trump nga, nakikipag-deal kay Xi Jinping. Alam nyo, pambobo yung mga argumento na, pro-China ka, pro-China ka. Kala mo, kaaway ba natin ng China? I-declare nyo muna na may digmaan tayo sa China bago nyo masamain yung pakikipagkaibigan. Nakita nyo ba sa ASEAN at saka sa APEC? Dalawa lang po superstar dun. Si Donald Trump at si Xi Jinping. Miski nga yung presidente natin, nagnakaw pa ng pakikipagkamay. Alam mo, Lord Tara, ang dami ng boxing vlogger eh. Manood ka sa boxing. Gusto mo pala ng boxing eh. Sabi ng matagal na akong hindi nagbo-boxing vlog eh. Ang kukulit ng mga tao, no? Wag po kayong manood. Pwede nyo ba sabihin yan sa Channel 5? Baguhin nyo yung program nyo, ayoko nyan. Kung ayaw nyo, ilipat nyo yung channel. Bing, thank you very much sa 99 pesos na pangkape. Happy New Year din sa'yo. Ayan. Build, build, build. Yung totoong mga proyekto, malalaking programa. Itutuloy nyo na lang, Mr. President. Nagawa na lahat ni Tatay Digong, lahat ng mga, alam nyo po, nakita po natin kay Tatay Digong, wala po yung mga blueprint na yan. Wala po silbi yan, mga plano-plano. Unless na may magpopondo, wala pong silbi yung plano. Pwede ka kasi magplano tapos wala magpopondo. Si Tatay Digong nagawa na po lahat. Napondohan na po lahat. Yun nga napondohan na Mindanao Railways. May nagpondo na, tapos na yung pag-aaral. Hihintayin nyo na lang na magsimula. Binawi nyo pa. Natatandaan ko talaga si Bautista. Sabi ni Bautista, ay mahal yung patubo ng China. Huwag tayo dyan, maghanap ako. Maghanap daw siya ng mas murang tubo. O ngayon, walang nahanap. Alam mo yung pinakita ni Tatay Digong, Mr. President? Ang ganda eh. Kung ano yung nakalagay sa batas, gawin. Ang tatay mo, Mr. President, matagal ng tigok. Pero hindi nyo mapalibing dahil ang kagustuhan ng tatay mo, malibing siya sa bilibingan ng mga bayani. Walang naglakas loob
na presidente na magpalibing sa libingan ng mga bayani kasi takot sa mga dilawan. Takot sa mga kori-kori. Pero si Tatay Digong, pinalibing yung tatay mo. Kasi yun na nakasaad sa batas. Kung gustong malibing ng dating presidente sa libingan ng mga bayani, pwede. Ayon sa batas, sa ligang batas. Rule of law. Yun yung nakalimutan mo, Mr. President. Tapos, may mga gustong mamulitika. Si Leni Robredo at ang mga dilawan. Hindi pa nag-iinit yung puwet ni Tatay Digong sa Malacanang. Gusto nang may panawagan ng #Aus Duterte agad. Ano yung pinalaganap nilang kaso ni Tatay Digong? Yung mayor pa siya. Yung mayor pa siya na meron daw EJK. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga DDS. Papaalala ko lang sa'yo, Mr. President. So may gustong bumawi sa mga dilawan. Gustong impeach at that time. Gustong i-impeach si Vice President Leni Robredo. Binara ni Tatay Digong. Huwag niyong impeach yan. Huwag niyong kalimutan niyo yan. Binoto ng tao yan. Ang ganda ng mga iniwan sa yung paliwanag. Ang ganda ng iniwan sa yung legacy ni Tatay Digong. Napakaswerte niyo, Mr. President. 6 na taon na walang bagong durugista. 6 na taon na walang bagong adik. Swerteng-swerte kayo. Yan yung minana nyo. Mababa yung krimen. Susundan nyo na lang. Hindi nyo pa nagawa. Hindi mo pa nagawa. Binaliktad nyo lahat eh. Kinakantsawan nyo, bakit nakipagkaibigan tayo sa China? Wala tayong naging problema sa West Philippine Sea nung nakipagkaibigan tayo. Ngayon, hindi nyo kaibigan ng China. May problema tayo sa West Philippine Sea. Ano ba talaga gusto nyo? Walang problema o may problema? Pag ikaw pinuno, gusto mong lutasin yung mga problema. Paano malulutas ang problema? Isinisisi lahat sa Duterte. Anak ng tinapay. 4 na taon na mag-aapat na taon na sa panunungkulan. 3 taon at kalahati na nanunungkulan. Lahat ng nangyayari ngayon, si Duterte pa rin may kasalanan. Yan yung ganti mo sa alam mo ba, yung mga dating Pangulo, pinatawad ni Tatay Digong dahil bilang paggalang ng presidente. Ikaw, pinalibing yung tatay mo, bilang ganti, pinakulong mo yung taong nagpalibing sa tatay mo. Wala namang dahilan para ipakulong dahil hindi naman tayo miyembro. Alam niyo kung bakit niya pinakulong? Hindi naman po dahil may kasalanan si Tatay Digong. Hindi po kasalanan na mag-conduct ng war on drugs. Yung takot nila dahil ang lakas ng puwersa ni Tatay Digong. Yung takot nila sa pagbabalik ng Duterte. Yun yung dahilan kaya nila pinakulong. Pinapa-impeach nila si BP Sara. Hindi dahil may kasalanan si BP Sara. Dahil ayaw nilang maging kalaban si BP Sara. Dahil si BP Sara pag naging presidente, kulungan ng bagsak nila lahat. Sabi nga sa inyo, nagmamadali kayo. Kita nyo po, mas maganda po ang nangyayari ngayon.
habang nakikita nila na ang taas-taas ng rating ni BP Sara, kinakabahan yung mga magnanakaw. Stress. Stress na stress silang lahat. Okay, sabi po ni Auntie Claire, bigyan natin ang Marcos admin ng chance na masolve itong issue ng korupsyon. Bakit may pumipigil ba sa inyong isolve ang issue ng korupsyon? Wala namang pumipigil sa inyo eh. Anong bigyan natin ng chance ang Marcos admin na masolve ang issue ng korupsyon? Wala pong pumipigil sa presidente para masolve niya yung issue ng korupsyon. Yung mga tauhan niya ang kusang tumitigil ng pag-imbestiga. Tumigil yung House of Representatives. Tumigil yung Senado. Sa tingin niyo ba titigil si Senator Rodante Marcoleta kung siya pa rin yung Blue Ribbon? Hindi po titigil yan hanggat hindi nila natutuko yung mastermind. Hindi po siya titigil hanggat wala siyang naisusulat na committee report at re-recommendang ipakulong yung mastermind. Pinatigil ninyo eh. Kayo ang pumipigil sa pag-solve ng problema. Transparency kayo ng transparency. Nagtayo kayo ng ICI. Wala namang ginawa yung ICI. Wala nga kami napanood na live na iniimbestigahan ng ICI. Ito po ang sagot dyan ni Attorney Rowena Guanzon. Ano kami, mga tanga? You must think the Filipino people are really stupid. There is no second chance for an incompetent and corrupt coke addict BBM resign. Yan po ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. O, ito po pinagpipilitan nilang lahat eh. Happy New Year. Nakayakap po kay BP Sara si Chucky. Tapos sabi po ng mga, alam niyo yung mga pro Marcos na mga nagpo-post, wala pong mga pangalan lahat. Cheeky Lady, kung ano-anong pangalan na lang. Hindi kayo mga tao, troll talaga kayo. Kayo literal na troll. Bakit galit ang mga didilis dito? Pati yung salita nyo, lahat kayo didilis. Parang tanga. Walang epekto yung didilis nyo ng didilis. Wala kayong katuturan, yung pambibiran nyo, walang katuturan lahat. Didilis, Sara without H. Kamukha ni Chucky. Ano kayong banat yun? Anong epekto nun? Ang hina ng kukote na nag-iisip ng mga ano nyo. Ayan na, insultuhin natin. Insultuhin natin yung si BP Sara. Anong insulto natin? Sara without H. Wala kang H. Wala kang H. Insulto ba yun? Insulto yun. Mga bugok. Sara without H. Sara Lustay. Sara Lustay. Puki. Matagal ko na sinasabi to, sayang ang bayad. Yung mga ganyang ideya, babayaran. Chucky, kamukha ni Chucky. Kamukha ka ni Chucky. Simple lang. Gayahin nyo kami, simple lang. Lenny Lutang, tapos. Naka-recover pa ba sa Lenny? Sa Lenny Lutang? Sara without H. Chucky.
Lahat na sinabi. Pusit. Mukha bang pusit yung Tisay? Yun na talaga pinakatangang tawag kay BP Sara. Asarin natin. Ang puti niya, di ba? Oo nga, ang puti niya, Tisay yan eh. Yung mga bata, hindi maiisip yan. Tawagin natin siyang pusit. Pusit! Pukin. Ha? Ako? Itong puti ko, pusit? Tangam puta, mga tangengot. Chucky. Tignan nyo nga mukha ni BP Sara. May hawig ba kay Chucky? Baka naman nung sinasabi yan ni Auntie Claire na Chucky, salamin siya nakaharap. Yan lang. Magagalit na raw tayo dahil kay Chucky. O, ito po. Ito, tignan nyo po kung paano magsalita to si Auntie Claire, ha. Galit po siya sa mataas na rating. Aminado na sila, wala na silang magagawa eh. Sabi ni Auntie Claire, mataas nga ang rating ng Vice Presidente. Aminado sila, di ba? Pero, may resulta na ba ang pag-iimbestiga sa kanyang confidential funds? Na marami sa kanyang mga kalyado hinaharang pa? Di ko maintindihan. Sino po ang nanghaharang sa lintik na confidential fund na yan? Sino nanghaharang? Binulat-lat yun na nga lahat. Meron po ba nangharang? Yung pag binubulat-lat nyo po ba, sino po to si Mary Grace Piatos? Nakalagay po rito, may Mary Grace Piatos. Ay, harangin kita. May humarang po ba? Wala pong humaharang. Eto ha, tignan nyo ha. May resulta na ba yung pag-imbestiga ng kanyang confidential fund? Bakit nyo tinatanong? Ang ibig mo ba sabihin, Auntie Claire, si BP Sara yung mag-imbestiga ng kanyang confidential fund? Ituloy-tuloy lang natin. Mataas nga ang rating ng Vice Presidente, pero may resulta na ba yung pag-imbestiga ng kanyang confidential funds? Anong klaseng tanong yan? Anong connection? Ibig mo sabihin, dapat inimbestigahan ni BP Sara yung confidential fund niya? Hindi ba? Ang confidential fund niya, inimbestigahan na ng sangkatutak ng House of Representatives. Kaya walang resulta, ako nasasagot. Hindi si BP Sara ang dapat mag-imbestiga ng confidential fund. Yan yung binibintang sa kanya. Bakit mo isisisi? Kung wala pa resulta. Kaya walang resulta kasi wala silang makita na anomalya sa confidential fund. Mahirap bang ispelengin yun? Ang tagal nyo nang iniimbestigahan. Kami nga baliktad eh. Kami ang dapat manita sa inyo. Ano resulta ng pag-iimbestiga nyo sa confidential fund? Wala, kasi walang anomalya. Sino nagsabing walang anomalya? COA. Talaga ba dong? Sinabi ng COA na walang anomalya? Opo. Wala palang anomalya. Anong dinadaldal nyo lahat sa confidential fund? Wala. Wala lang. Sisihin pa rin nila confidential fund kahit walang resulta yung kanilang investigasyon. Kaya walang resulta yung inyong investigasyon, hindi dahil sa sinasabi nyong hinaharang. Sino nang harang? Pag may humarang dyan, contempt ka. Hindi ba namin kilala yung mga congressman na nag-imbestiga? Hindi ko gusto yung sinasabi mo, contempt ka. Hindi nga gustong sinasabi, kinukontempt eh. Yung pangharangin mo. Paano maharang? Wala lang kayo talagang makita dahil wala namang anomalya. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.